I don't share the way I feel because you're fragile and it's really not worth my time. I bet we could get along if you would just admit you're wrong, but you're not that kind. So ayun be, dito na tayo ngayon be sa Osaka. We're here. And you know, I feel like kabisado ko talaga yung Japan. Not in the geographical area. Pero yung process, like kunyari, ngayon be, naiintindihan ko na finally. Tagal bago mo intindihan, di ba? Yung kanilang train system. Yung JR, yung subway, yung lahat. Yung kailangan mong bumili ng non-reserve, reserve, yung mga ganun. Finally. Siguro gagawa ko ng separate video neto sa mga learnings ko dito sa Japan na makakatulong sa inyo pag nag-travel kayo soon. Kung hindi ito yung video na yon, I'll make another one for you. Para meron kayong mapulot. At least, pag napunta kayo dito, hindi kayo matulad sa akin na magmumukhang tanga kayo, syempre, oo. Pero at least less. Ako 2.0, mga ano lang kayo, 1 lang kayo. Yan, okay na yun. Huwag na masyadong mataas yung pangarap, tatasan nyo pa yung 2.0 na katangahan. Okay lang maging competitive, huwag lang sa katangahan. So, punta tayo dito sa railways. Be, alam mo yung, wala na akong tinitinang mapa, wala na akong tinatanong na information. Parang common sense na lang. At saka yung parang, Francis, wala tayong napatunayan, wala tayong natutunan. Ito na yung application. Diyos ko po. Feeling ko di na ako maliligaw nito kahit hindi na ako magtanong, kahit di na ako magpabalik. Kasi galing na ako dito eh. Bili muna tayo ng ticket dito. Ng papuntang Namba. Namba Watcha. So yung tatandaan nyo ha, bibili ng ticket. Bili na tayo ng ticket guys. Ticket. Cash. Saka. So ito na yung gate B, agad tayo to Osaka. Diba? Parang wala na akong ginamit na Google Map. So andito na ako ngayon guys sa Osaka. Nakababa na ako ng train station. And dito be, merong Mr. Donut. So susubok muna akong bumili ng pasalubong dito ng Mr. Donut. Para sa sarili ko yung pasalubong ko. Tara. Siguro mga dalawa lang bibilin ko. Pwede naman na. Mga naninibago rin itong nasa harap ko. Mga bisita din dito, hindi nila alam. Let's try this one. Ooh. Try na rin natin ito. And then... So, 3 piraso na yung binili ko. Nakakaloka, be. Alam mo yung nakalabas na ako, nakalimutan ko yung sukli ko. Pinagchichikahan tuloy ako ng mga crew. Sabi niya, doon sa labas ngayon, nagbe-video. So, ayan, meron na akong pasalubong para sa sarili ko. Oh my God, ito yung kinain ko nung nakaraang araw. What if ito ulit kainin ko? Oh my God, ito pa naman kinikrib ko ngayon. Wait, ito kakainin ko, be. Wait lang. Bukas ba sila? Ay, sarado. Kaya pala matamlay. Gusto ko na magpagupit. Kating-kati na talaga ako magpagupit eh. Barbershop ba to? Hospital pala siya. Hospital ba to? Ayan. Hospital nga. Tingnan mo oh. Sorry, di ko alam. Kayo magalit.
Mula dito, actually 5 minutes na naman pa dun sa tutuluyan ko. Pero sa area na to, may mga kainan kasi dito. So, dito na ako kain. Actually, wala ako sa pinaka-center ng Osaka. Nandito ako sa may bandang Fukushima. Isang station lang naman ako, Osaka na. Ganun. Actually, ano lang, kahit lakari ko nga pwede. Nilalakad ko lang, actually. Hanap mo tayo ng makakainan dahil nagugutom na ako. For today's video, wala pa akong kinakain. Naghahanap ako ng makakainan. Meron kayong alam? Comment down below. Char. What if, kung may ba akong daan, be, may masarap na kainan dito, what if? Ito yung mga kainan na challenging. Oh. At parang takot ako sa presyo. Minsan kasi alam mo yung mga restaurant na parang mukhang mahal. Ayoko kumain dyan. 3,000. Wait nga, ito-translate ko muna ha. Although minsan napapaisip din naman ako kung masarap, ba't walang kumakain? Diba? Mukhang masarap pero walang kumakain eh. Mahirap naman yung mga restaurant na walang picture. Minsan hindi naman correct kasi yung translation. Wow, may naisip ako. Ba't di ko itry yung ganito? Yung tempura or yung isang set na ganito. Tingin ko ito na lang, ituturo ko na lang siya. So buo na ba yung isip ko be? Ito na lang kakainin ko. Anong pangalan niya? According sa picture, itong lunch set na bibili natin. Let's go. This one? Hi. Go ahead, let's go decide. Yeah. Okay, hi. Naitawid. Tingin ko masarap yung pagkain natin ngayon dito kasi sabi nila pag matanda daw yung nagluluto, masarap yan. So matanda ba yung may-ari nito? Matanda yung mga lolo't lola ba. Excited tuloy ako sa pagkain ko ngayon. Grabe, damdam ko yung feels dito na sa Japan talaga ako. Grabe. Yung ambience, yung music, the way kumain yung mga tao. Higop talaga be, as in. So ito na tayo in order ko. Arigato. Ayan, ito na yung ating pagkain be. Oh my god, I'm so excited. Sakto dahil gutom na ako. Tikman mo natin itong chicken bato chicken. Wow. Look to me ito niya. Ngayon lasang-lasak talaga yung authentic style talaga. At yung hinahanap ko yung alam kong lutong bahay. Hindi lang level. So makikita nyo dito kumakain puro lokal. Try naman natin itong kanilang soba. Malamig palaya. Sarap naman pero malamig. Kung anong init nito, yun naman yung lamig nun. Tara. Yun tayo. Niyaman ko yung flavor niya para maalala ko yung lasa niya. Hindi ko alam paano i-describe yung lasa niya. Wala siyang kahawig sa pagkain natin eh. Gusto ko yung game yung mga tao dito sa pag-higop.
Ito favorite ko, malasap talaga siya. Naman nakain ko dito sa 7-Eleven lang eh. So ito yung legit. Hindi naman nagkakalayo pero masarap. Halamang gamot ata ito. So yung tapos na tayo kumain eh. Tara mag-try na tayo. Hindi ko lang naitindihan yung penmanship ni Lola, pero 900 ata ito eh. So kaya ngayon be, nandito na ako, naka-check-in ako sa iniistayan ko at nilalabang ko na yung mga labahan ko dahil alam mo naman, limited lang yung damit ko and kailangan meron ako masuot pang mga pang OOTD at saka para fresh naman yung amoy ko dito, di ba? Okay lang po ulit, ang mahalaga, fresh. Dito sa iniistayan ko dito sa Osaka be, o GK Hostel, mura lang yung kanilang laundry, para 200 yen lang, tapos kasama na yung sabon, tapos another 100 lang for 30 minutes of dryer. Samantala sa ibang lugar kasi 300, tapos excluded pa doon yung sabon. So ito at least budget friendly na. Nakatipid ka na din kahit paano. So for now, tikman naman natin yung binili ko ng mga Mr. Donut dito. Tara. Hello be. So andito tayo ngayon sa aming common area. Wala masyadong tao, ako lang at saka yung mga Japanese dito, so carry lang. Tara, mag-video tayo habang hindi ako na awkward. Kasi pag maraming tao, medyo pinagtitingin na nila ako, tsaka yung iba, lalo pag may mga matatanda, medyo sensitive sila. Titingnan ka talaga nila. Luckily, parang wala naman ata matanda ngayon. So, ito na binili ko sa Mr. Donuts. Excited ako dito. Dahil nakakatawa kanina. Ooh. Actually, hindi ko alam anong mga pangalan nito pinamili ko. Pero habang naglalaba tayo, at mag-i-edit din talaga ako, meron tayo mga lalafangin dito. Kaya ako tumataba dito sa Japan. Alam mo yun, yung mga after India ko talaga na destination, nakakataba. After India ko before, Thailand, nag-enjoy ako sa pagkain. After India ko ngayon, nag-enjoy naman ako sa pagkain ng Japan. Don't get me wrong, nag-enjoy naman ako sa pagkain ng India, pero iba kasi yung comfort ng kanin ng Japan at saka Thailand. Masarap yung kanin, be. Don't get me wrong. Sarap. Ito nga, be, ang kwento niyan. Dati, medyo bitter talaga ako pag-usapan sa Japan. Kasi nga hindi pa ako nakapag-Japan. Nung college kami, yung mga classmate ko, sumali sila sa program ng National Youth Commission. Ayan, sa mga estudyante dyan, try nyo i-check yung National Youth Commission kung meron sila mga program ng exchange student, mga ganyan. Link me later. So yung mga classmate ko, nagpunta sila ng Japan dati. Hindi ko na maalala kung 1 week ba, 10 days, ganyan. Wala silang ginastos. Bring your own ano lang, pocket money. So yung airfare, yung in-stayan, yung tours, kasi nga cultural exchange siya, ganyan. Bongga, nasa ng gastos, halos lahat sponsored. So hindi ako makarelate. Ang nakakaloka pa nung kasi, yun yung panahon na hindi pa ako techie, na alam ko kung saan. Ako nagsabi sa kanila na, uy guys, mayroong ganitong program, mag-apply kayo. Ang benin nyo, be, hindi marunong mag-email. Mali yung sinendan ko. Tapos, nung mga panahon na yun kasi, be, way back 2014, hindi pa naman uso yung ano hindi pa uso yung laging online, ganyan. Nakadepende lang sa internet. Wala lang kami internet sa bahay talaga namin. Hanggang ngayon, actually, wala kami internet. Globe tattoo lang ako, yung ganun, yung broadband, yun. So, after a week, nag-internet ako. Doon ko nalaman, tapos na yung deadline, na mali yung sinendan ko. So, lahat ng kaibigan ko nakapasa. Ako hindi, kasi mali yung nasendan ko. So, bitter talaga ako. Tapos last year, somehow, na-introduce uli ako sa pagkain ng Japanese. So, nag-enjoy na akong kumain ng maraming pagkain. As in. Ewan ko lang kung yung mga nakakita sa akin nung nasa SM North ako before na naglalakad ako kasama ko mama ko, kakain kami ng Japanese food, ganun. So, from then hanggang ngayon, sobrang nag-enjoy na ako sa pagkain nila, as in.
Tapos ngayon, dahil alam mo yung medyo matagal naman ako dito, yung pakiramdam ko naman is, parang part na ako ng culture. Wow. Yeah, man. Part ng culture, part ng sambayan ng Japanese, na pagkakama ng Japanese lagi. Nakaka-bad trip nga no, pag may mga puti eh. Kunyari, may puti. May mga foreigner na ibang lahi, mga European. Mag-hi ako sa kanila. Be, parang invisible ako. Lalampas lang sila. Ako yung parang, ganun lang sila sa akin. Akala nila Japanese ako, be. Hi, hi. Ang gandang to. Ang gandang to. Nilalampasan lang. Todo na to, be. Todo. Pamatuto, oh. Pamatuto. Nilalampasan lang, be. Wala at mga foreigner na nanonood dyan. I am telling you all. When you see me, kiss me. Applies to guys only, okay? Guys, 6 foot ba? 6 feet? 6 feet. 6 footer eh. 6 footer, 6 feet above. Yes. Below, beso lang. Okay? Pero depende kung pogi. Okay, okay. Pakitranslate na po sa ibang mga kaibigan nyo. Baka naman, Diyos ko. Japan, ano? Wala? Ang favorite ko dito sa Japan is Kyoto. Kasi, ang ganda lang nung environment niya. Yung mga bahay kasi, ang ganda ng mga bahay dun eh. Tsaka iba lang talaga yung feels niya. Compared sa Osaka, sa Sapporo, sa Tokyo. Pero yung best experience, yung may nangyaring may nangyari. Sorry. Dito sa Osaka, in the sense of, nag-enjoy kasi ako sa Nintendo World, sa USJ. Tsaka yung mga parking pinuntahan ko dito. Nag-enjoy ako. At saka I just love Japan, be. Kasi dito sa Japan, be, hindi ko nararamdaman na foreigner ako. In the sense of, walang discrimination. Ano mo yung, pag meron, hindi kami, di ba, I don't speak the language. Hindi sila nagagalit. Okay lang sila. Hindi sila yung ina-attitudean ako. Sobrang respectful lang mga tao. So yun yung gustong-gusto ko talaga. Like, sa service, sa hospitality industry nila, like sa restaurant, sa ganyan, kakain ako. Babait na mga tao. Babait. Tapos, masarap yung pagkain. Merong mga ibang medyo matatabang, mga metsong quick review, hindi masarap, mga ganun. Huwag na natin patagalin pa, huwag na natin pahabain, huwag na natin i-describe ng details, kasi bottom line, hindi masarap. Pero, generally, nag-enjoy ako sa mga pagkain dito. Kasi habang tumatagal kasi, siyempre yung umpisa, very turista yung ko, di ba, travel ko, ang bilis, lipat-lipat, ganyan. Hanggang sa eventually, parang naging mabagal. Baka meron akong mga hindi napuntahan dito, comment down below. For sure. Kasi, tao lang din, tao lang din, napapagod. Hindi ko kayang lahat ikutin, okay? Ito sobrang lambot. Yung may mga gito sila kasi sobrang lambot ng loob. Yung walang laman ata. Yung laman na ng loob is laman ng loob. Ang laman ay whipped cream lang. Ayun. Whipped cream lang ang laman. Hinihiwa nila. Buti pa tong donut. Donut na nga siya, may hiwa pa. Sarap.